Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, nag-post mga kasumers ng isang Kathleen admin dito na si Kath, no, yung sabi niya sa caption niya, yung nasa likod na dumaan yung tinitingnan niya kasi marami ang girls dito na nag-workout mga kasumers, kanya-kanya silang kapag workout routine. Tapos ang caption niya dito, yung nasa likod at dumaan ang tinitingnan ko. Although, ito, hindi ako dito ha kasi ito ay sina Marlene Capones at saka sina Mitch Oliva mga kasunod at si Kay Cagayon yata yung isa. Tapos pinagbawal ni Pops Alden nasa isang gym sila, yes. Ang Kath din po ay nasa isang gym as confirmed by AC Bonifacio. Pero pinagbawalan kasi no na kuhaan sila ng picture or si Kath mga kasunod pinagbawalan na kuhaan ng picture talaga or video. Privacy request no ni one time request ito ni Pops Alden mga kasombrers na bawal kuhaan si Ma'am Catherine ng video or a picture no. Ganto ka caring at saka ka private si Sir Alden. So talagang nirerespeto rin yun kasi siya mismo nirerespeto niya yung mga kasama niya. So yung mga kasamahan din dyan at sa gym siguro na orient na bawal kuhaan ng picture si Ma'am Catherine mga kasombreros. So inaalagaan na niya yung yung secrecy or privacy ni Ma'am Catherine at siya mismo mga kasombreros. So respect, parang they respect each other mga kasombreros, lalong na po yung makasamahan niya sa gym no. So hayaan na natin, pero ang alam natin ay magkasama sila sa gym as confirmed nga ni Ma'am AC Bonifacio. And then ito mamaya ay abangan natin ito ha. Na-confirm ko na digital film yung gagawin ni na Ma'am Catherine at saka ni Ma'am Nadine Lustre mga kasombrero. So kahapon nag-drop sila ng teasers pa, gabi na actually. Parang press con or parang fan meet or meet and greet ng management at saka ng Cream Silk at ni na Ma'am Catherine at saka ni Ma'am Nadine Lustre mga kasombrers mamaya. So May 22 ang nakalagay na petsa mga kasombrers dito sa pinost ni ng teasers pa no sa TikTok mga kasombrers. So abangan natin ito. And we're all excited talaga sa gagawing project ng Kath din mga kasambreros. Tapos ito mga kasambreros, sobrang kulit ng ginawa dito mga kasambreros ng isang fan. Di Sir Alden ay ginawa nilang parang dito sireno sa Tagalog mga kasambreros. So hindi siya mermaid kundi merman no, ganun mga kasambreros. Sobrang kulit no, ang kulit ng edit dito mga kasambreros. Bagay na bagay sa kanya yung pagiging merman mga kasambreros. So sobrang lupit at saka sobrang cute mga kasambreros. And then ito ang Alpha Pro na brand ni Sir Alden mga kasambreros, ayan nag-drop din ng teaser photo kahapon. Sabi niya dito, hintayin mo pa ba? Sabi dito, Alpha Pro, bili na. So, San Miguel Foods pala ito, no? Okay. So, naalala ko si Ma'am Catherine dati. Ay, part din siya ng San Miguel Corporation o parang naging branch siya ng isang product nila. Hindi ko lang ma-sure kasi parang walang naka-post. Pero, may nabalitaan ako mga kasamaros na kung pa na si Ma'am Catherine ay part din ng San Miguel company or San Miguel na brand endorsement. So meron parang dito na pwede sa Lazada, pwedeng mag-order sa Shopee at saka sa TikTok shop. I-add to cart mo lang siya mga kasombreros. And then ito, ang pinost ni Sir Alden kahapon, sobrang kulit ito. Yung mga bike no, na parang mural painting, something like that mga kasombreros. Pero black and white lang, charcoal lang yata ang ginamit dito or parang sketch mga kasombreros. So nahihilig na rin talaga sa bike no. Di ko alam, wala pa akong nakitang pictures na nag-aral ulit siya or pumasok sa kanyang aviation school mga kasombreros. Pero aabang-abang tayo no. And then ito, pinost niya ulit yung kanyang yung kanyang medal na dun sa Lights Camera Run mga sombreros. So sabi niya Myriad Corp Events, Alden Richards 02. Hindi ko alam kung bakit niya ito pinost no. Pero siguro talagang very notable or
historical yung kanyang pagtakbo ng 16-kilometer run mga kasembreros, finisher no ng 16-kilometer run. Di basta-basta yun na, sobrang layo nun mga kasembreros, 16-kilometer. And then ito, nag-drop din ng photo no, si Ma'am Catherine, parang ito yata yung part pa ng cream silk niya pero kulay puti yung kanya, nasa dressing room yata siya nito. Sobrang ganda niya Queen Catherine mga kasembreros. Habang siya po ay binibihisan, as expected ay parang napaka-glamorous at saka napaka-classy and very demure mga kasembreros ang inyong box office cinema queen mga kasembreros. And then ito, na-miss natin yung kakulitan ni Joros. So, yung ito na part, alam kong last week pa yata ito na-upload, so hindi ko lang naisama. Yung parang trend na ginagawa na parang pipikit ka tapos pero ito di paglabas niya or pagdilat niya is yung resibo ng ano kasi bilhan nga niya ng regalo o ng alahas yung kanyang asawa. So yung pagdilat niya ay bill na or yung resibo ay yung dito yung babayaran niya dun sa sa singsing na kinuha ng kanyang asawa o binili ng kanyang asawa. Sobrang kulit na-miss ko yung kakulitan ni ni James. Hello love again mga kasembreros. Alright, so yun lang ating sa ating caffeine item ha. Sana po ay pakinggan po natin ng Word of God and isang pinagpalang araw po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Persecutor to Follower. Medyo kakaiba ito mga kasembreros ha. I, Apostle Paul speaking, persecuted this way, referring to Jesus Christ, to the death, binding and putting both men and women into prisons. Sa ibang version po, or sa New Life version, I worked hard and killed men and women who believed as I believe today. I put them in chains and sent them into prison. So ito mga kasembreros, ang pinakaunang lesson natin dito ay kahit sino pwedeng magbago at gagamitin ni Lord no matter what our past was. So ang tinutukoy dito na persecutor mga kasembreros ay si Apostol Pablo. Alam natin na si Apostol Pablo po ang sumulat ng 1/3 po ng New Testament. And accordingly ay 13 or 14 books mga kasembreros ang kanyang naisulat, namely yung Book of Romans, yung 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, and Hebrews. So in other words, ay isang malaking isda, no, isang great man of God mga kasembreros si Apostol Pablo. So siya lang naman ang nagsulat ng halos kalahati no ng ng libro sa Bagong Tipan. So shinare niya yung gospel sa abot ng kanya makakaya and sa tulong na rin syempre ng banal na espiritu, leading by the Holy Spirit mga kasembreros, kasi nga he was guided by the Lord. So persecutor, ibig sabihin po ng persecutor from the word persecute, ibig sabihin pinapahirapan niya, unfair na pagpapahirap at pagiging malupit mga kasembreros over a long period of time, kasi nga dahil sa race, no, dahil sa lahi, ayaw niya sa religion, ayaw niya sa political beliefs, para saktan ang mga mananampalataya. So dito po ay according po ito or dahil ayaw niya, no, kasi akala niya ang mga mananampalataya ni Kristo, yung mga Christians that time, ay sumasamba sa ibang Diyos na hindi niya Diyos. So yun po, nagbago ang lahat nung nagkaroon niya siya ng personal encounter sa kanyang daan papuntang Ehipto. So yung verse natin na Acts 22 verse 4, siya mismo ang nagte-testify at kinukwento niya yung kanyang nakaraan mga kasembreros sa mga lideres na kanyang pong hinaharap, kasi nga he was facing trials after trials mga kasembreros. So pero ang pinaka malungkot na side dito, apart from kumapasya na yung pinipersecute ngayon, siya na yung tinatrial, siya na yung nililitis, ay nakaposa siya, no, nakakadena mga kasembreros at nakakulong. Tapos tinatravel from time to time kasi nga may mga governor, ibang governor na naman, ibang leader na naman ang maglilitis sa kanya. Parang sa ba, mayroong senador, may congressman, may house and may majority house, tapos may minor house, minor floor and major floors mga kasembreros.
may senators, and then congressmen, and so on. May trial court pa or may Supreme Court. So there is much we can learn from the life of the Apostle Paul. Nakakayak actually itong kwento at buhay ni Apostol Pablo, mga customers, kasi from persecutor, siya dating pumapatay, no, kinukulong niya at saka sinasaktan ng mga Kristiyano, mga manampalataya ni Jesus Christ, at pinersecute niya mismo ang the way, no, ang daan si Jesus Christ, mga customers. Tapos sobrang nakakalungkot, nakakaiyak, at marami tayong matututunan, mga customers, inspiring. Far from ordinary, Paul was given the opportunity to do extraordinary things for the kingdom of God. So gaya ng sabi ko kanina, isa siyang big fish. Kumbaga pa, hindi ka naman bibigyan ng task ng Panginoon, hindi ka niya tatawagin na susulatin mo yung 1/3 ng New Testament for nothing. Okay? Pero may isang verse sa Biblia na meron pala siyang kasama sa Romans 16:22, mga kasangga, si Tertius. So para siyang secretary, siya yung tagasulat or stenographer, mga kasambreros. Sabi nito, Romans 16:22, I, Tertius, who have written this letter, greet you in the Lord. So napaka-limited ng sources or ng information about Tertius, mga kasambreros. Pero according sa mga Bible scholars, sa nakaugalian kasi sa Romans, mga kasambreros, dati, kapag ikaw ay isang kagaya ni Apostle Paul, no, maalam ka at educator, kasi may mataas na panunungkulan din si Apostle Paul dati, no. Meron siyang mataas na ranggo sa society kasi nga he had the command of persecution, mga kasambreros. So ibig sabihin, parang dinidictate lang ni Apostle Paul, tapos si Tertius yung tagasulat. Pero may mga times din na si Apostle Paul din po ang nagsusulat, mga kaso. So extraordinary from Apostle Paul, na ordinaryong tao ay naging extraordinary. Kung kaya sasabi natin dito na nakaka-learn tayo at pwede tayong maging ordinary to extraordinary person, mga customers, na kahit sino pwedeng magbago at gagamitin ni Lord, no? Imagine niyo, mamamatay tao siya dati, no? Taga-persecute siya, taga-suppress ng mga Kristiyano, pero nung binago ng Panginoon ay naging follower ng ating Panginoong Hesukristo, mga customers. And this one actually is a reminder sa atin na kahit sino tayo, no, addict man tayo dati, drug lord man tayo dati, masama man ang ugali natin dati, wala man tayong time sa Panginoon dati, minumura man natin ang Panginoon dati, wala man tayong pananampalataya dati, hindi man tayo nagbabasa ng Bible dati, hindi man tayo nanalangin dati. Ang importante yung ngayon, now we know the Lord and we acknowledge Him as our Lord and Savior, mga kasambreros. So ang storya ni Apostle Paul, parang istorya ng redemption kaya Jesus Christ, mga kasambreros, and testimony na no one is beyond saving the grace or the saving grace of the Lord, na kahit siya man ay he was in power, authority at that time, but when he encountered the Lord Jesus, parang kasi di ba binulag pa siya for 3 days, mga kasambreros, pero nung na-encounter niya na ay sumunod siya sa Panginoon, mga kasambreros. Kaya from persecutor ay naging follower ni Jesus Christ. However, to gain the full measure of the man, we must examine his dark side and what he symbolized before becoming the apostle of grace. Grabe, no? Naging apostol ng grasya. So yung dating pangalan niya, sa mga hindi po nakakaalam, ay Saul, no? S-A-U-L, mga kasambreros. So naging Paul siya nung binago siya ng Panginoon. Grabe, nakaka-amaze ito kasi si Jacob, di ba? Dating pangalan niya Jacob sa Old Testament. So naging Israel kasi binago siya ng Panginoon. So may great task, no? May isang malaking mission na pinagawa sa kanyang Panginoon. And same goes kay Apostle Paul. Binago ang ugali niya, binago ng pangalan niya, mga kasambreros. And he was assigned, no? Kasi region to region talaga ang yung tinestify at saka sinulatan at saka pinag-share ng gospel ni Apostol Pablo, mga kasambreros. And yun nga, no, nung na-encounter niya talaga, ito yung pinaka masabi natin na turning point ng ating buhay, na kapag nakilala natin si Jesus Christ, just as Apostle Paul did, nung nakilala niya si Jesus Christ, everything will never be the same again. Kapag tayo po, our life, no, ang ating buhay in general, ay hindi po magiging kapareho ng dati kapag na-encounter natin at nakilala natin Diyos. And pinaka-basic, no, pinaka-umpisa natin gagawin, magbasa ng Biblia, mga kasambreros. Dati ako nung college, nagbabasa na ako ng Biblia, pero hindi ko maintindihan. Sa Old Testament, sino si Esther, sino si Ruth,
sino si Deborah, sino si Jacob, sino si Israel, sino si Abraham, sino si Isaac, sino si Noah. So yung mga yon ay parang as time went by, kapag nagbabasa ka pala ng Biblia, no, hindi mo ititigil mga kasembreros, bibigyan kanya ng wisdom, bibigyan kanya ng understanding na sila ito no, napag-connect mo kasi nga consistency is the key mga kasembreros. And napakahabang panahon, no? Napakahabang panahon. And every day is a learning process. Kung tayo natututo sa ating practical na pamumuhay, sa bahay, sa trabaho, mas lalo tayong dapat matuto sa salita ng Diyos because nare-renew. Kumaga pa, may refreshment no? Sa computer kapag medyo slow na, medyo hindi na okay, kailangan may refresh mo siya, i-restart mga kasama. So parang ganun sa atin araw-araw. We have to restart, we have to renew our faith in Jesus Christ, knowing that there was Apostle Paul na naging example. And again, hindi siya dapat sambahin. Apostle Paul, even though he wrote the 1/3 of the New Testament books, mga kasama, hindi ito rason para sambahin siya. Only Jesus Christ. And he also, he emphasized many times sa Biblia na si Jesus Christ lamang ang ating sambahin at hindi siya, because he also is a servant na kagaya natin, anak ng Diyos. Hindi siya yung dapat sambahin kundi si Jesus Christ lamang, but he set an example, good example sa ating mananampalataya today and forever na ang Diyos natin, ganito dapat siya sambahin, ganito dapat siya paglingkuran mga kasembreros. So he testified, he witnessed, he shared, and he advanced the kingdom of God bilang kamanggagawa ng Panginoong Jesus mga kasembreros. Hindi siya ang sinasamba, but he directs. Kaya tinuturuan niya paano sambahin, paano dapat sambahin at sundin ang Panginoon mga kasembreros. Actually, yung mga books na na-mention natin, Galatians, Ephesians, Romans, no, yun yung mga, kung doon niya sinabi lahat kung paano at ano ang ating dapat gawin para mas lalo mapalapit at sambahin pa at dakilain ng Diyos na si Jesus Christ mga kasembreros, the author and finisher of our faith. Alright, so hindi pa huli ang lahat. So yun lamang po in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, the source of our salvation, Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasembreros, and paalam po.